Hi guys, Shipvlogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, matagal-tagal tayong di nakapag-vlog. Gusto ko lang talaga mag-vlog ngayon kasi tagal kong di nag-upload dito sa YouTube channel natin. And actually, wala akong talagang topic ngayon. Kumbaga parang alis lang kami. Kasi yung kausap natin, medyo tagilid pa, mga hindi nagre-reply yung mga talagang schedule natin ngayon. Pero ngayon, trip ko lang talaga mag-vlog. So, samahan nyo lang kami. Actually, hindi ko lang kung ano to eh. Kumbaga ano bang vlog to yun? Daily life ba yun? Lifestyle vlog, parang gano'n. Actually, hindi ako nagagantong vlog kasi gusto ko lagi may mga topic. Pero ngayon, hindi ko lang sure. Tignan natin. Then, titingin din tayo kasi ng gulong para dun sa 13 mugs natin. Comment down below, baka may kakilala kayo nagbibenta ng mga gulong na mura. So, ayan. And samahan nyo lang ako. And tamang kwento lang tayo. Tapos, tignan nyo lang natin kung ano yung pwede natin magawa for today. Trip ko lang talaga mag-vlog mga tol. At least parang ito yung mga behind the scenes na mga talaga nangyayari sa atin, di ba? So, check natin. Let's go. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa may Westlake, Marikina. Kasi dito, yung gulong natin mga tol. Di ba? Kung nakita nyo sa mga previous vlogs natin, meron tayong mugs na steel rim. Kasi di ba, lagi nating pinangkakamping si Makmakin, mga tol. So yan, ang mangyayari kasi is magpapalit tayo ng mugs pati gulong. So, kasi ito, medyo nabibigatan ako, 14 itong gulong natin. Ayan, yan, 14 yan. Ang gagawin natin, magti-13 tayo na steel rim para medyo magaan-gaan. Tapos, yung gulong natin, siguro 165, 70 daw yung maganda kasi para magmukhang donut. So yan, ayun si Makmak, napalitan na ng gulong. Bali yung isang gulong ata nasa 2.1 ata yung presyo. Tignan lang natin mamaya. And yan, bali yung mugs natin. Kasi lagi natin pinangkakamping si Makmak. So medyo parang nabibigat na rin ako sa gulong. Ngayon tatry ko lang magbaba ng gulong pati mugs. And tignan natin kung gagaan kasi lagi natin dadaan sa lubak. Tapos yan, makapalitan na siya from naka-mugs. Mag-i-steel rim tayo. Tapos 70 series na gulong. Actually, sobrang dami nilang iba't ibang klaseng rito, mugs mga tol, no? Makikita ninyo. Ayun, ang dami nilang mugs dito. Makikita ninyo, yun, pati yun nandun. Ayun, ang gaganda ng mga mugs dito. Tapos marami rin silang iba't ibang klase ng gulong. Ayan. Actually, Westlake yung napili ko kasi Westlake na rin nakakabit dito. And sabi naman nila, maganda. Kumbaga parang siyang China na branded na eh. So, ayan, nililip na siya. And tignan natin yung magiging itsura. Since magpapalit nga tayo. Kasi yun nga, actually kung pamborma lang sana, pwede yung gulong natin, maganda na yung gulong natin na to eh. Kaso nga lang, syempre, pinangkakamping din natin and patry lang din natin, di ba? So ito yung gulong na ipapalit natin mga tol, 165/70 R13. Yan. So yun ang itsura niya. Ito yung thread. Anong tawag sa thread na ito, sir? May tawag ba rito sa ano? Ay, yung model lang. Yung model? Yan, RP36. Tapos ganyan ng thread. Yan. So, tignan natin. Ito yung steel rim na kakabit natin mga tol. Yan, nakulayan na natin ng puti. Puti nga sir. Hindi pa nanginan, no? Ito na. Ayan na yung tsura niya. Ayan yung tindigan niya mga tol. Yan. Kasi pag 165, parang medyo nagmumukha siyang multicab. Ito kahit pa paano medyo magmumukhang donut na yun. Ayan, makapal-kapal na yun nandito sa taas. Pero, mapayat yung nandito. Yan. Okay guys, bali ito na yung gulong natin. Actually, ang bilis na lang kumilos dito kasi saglitan lang, wala pa ilang minuto, natapos kaagad yung pagkakabit. Tapos ito siya. Ayan yung gulong natin mga tol. Bali, 165/70 13 kasi sabi ni kuya, pag nag 175 daw ako, baka daw sumahid na dito. So, actually, ang gusto ko sana tindigan mga tol, yung medyo naka-usli yung gulong dito. Kaso nga lang, baka daw sumahid na. Ngayon, ang ginawa ni kuya, winan 6570 na. Dapat 17570 eh.
So, ngayon, 16,570 yung ginawa niya para medyo nagmumukhang donut pa rin kahit papaano. Ayan, yung magiging itsura niya. So, actually, yun lang naman ako kinakabahan. Kunyari, for example, sa camping kasi, di ba, parang ang bigat kasi, kunyari, may mga akyatan, tapos lubak, medyo nabibigatan din kasi ako dito sa mags natin na to. Ayan, ito yung mags natin. Yan. Yan. Tapos ngayon, yan, kahit papaano, gumaan-gaan na yung ano natin. Gumaan-gaan na yung gulong natin. So, yun yung tindigan niya, itsura niya mga tol. Yan. So, yun lang yung itsura niya. Ayun, kahit papaano pala, maayos din naman. Ayun, no? Para kahit papaano, kung sakali, nasa camping site tayo, may gumagaan-gaan na yung ano natin, yung dala natin sa sakyan. I'm not sure ako, comment down below nyo lang kasi yun lang naman din yung idea ko na malakas din pala siya sa gas, kaya isa na rin yung sa way ko siguro para medyo kahit papaano tumipid-tipid, di ba? So, bali ito pala si Sir yung may-ari. Ang pangalan, Sir? Denzel. Sa Sir Denzel, yan. Sir, invite mo sila dito, Sir, sa may Marikina. Oh, daan lang kayo guys dito sa Marikina. JP Rizal kung gusto niyo. Anong mga klase ng gulong meron kayo, Sir? Anything. Kahit Lahat. anong kotse meron tayo. Anything. Size 13 to size 22 meron tayo. Okay. So, lahat ng klase ng mags meron sila mga tol, pati gulong. So, ano yung mapipin dito, Sir? Sorry. Ano yung mapipin? DC5 tire trading kung gusto niyo po dumaan. Yun. So, yan, nilalagay ko na lang dito mga tol kung gusto nyong bumili dito sa kanila. Actually, maganda rin dito kasi ang bilis ng service nila. Ayun, no, kompleto sila. Kompleto sila na ano. May mga oil din pala, Sir, no? Bukod sa gulong, Sir, ano pa yung mga services na in-offer nyo? Lift, oil change, battery, Lift. bags, ang dami. pangilalim, everything. Hindi lang makina. Hindi lang makina. May makina rin kayo, Sir? Hindi, wala po. Wala. Hindi lang makina pala. Okay. So, hindi lang makina pero karamihan meron sila dito mga tol. Yan. So, yun. Ilalagay ko lang dito yung pin location tapos visit nyo na lang sila. Ayun si Sir. Thank you, Sir. Sir, anong pangalan mo, Sir? So, si Sir Erwin yun ang nagkasa sa akin. Hanapin nyo na lang sa mga... Ano yung napipin dito, Sir? Ano yung napipin? Pin? Pag gusto nila pumunta rito. Ito sir. Sige, Sir. Sir, ayun sila, Sir. Ayun, shoutout sila, Sir. Yan. Salamat. Ang bibilis sila gumalaw, mga tol. Pala yung napipin, mga tol, DC5 Tire Trading Corporation. Dito yun sa may Marikina, along JP Rizal. Yan. So, along JP Rizal lang naman sila, mga tol. Kung gusto nyong magpagawa, I mean, ang bilis sila gumawa kasi may mga machine sila kompleto. Ayun, no. Ayun na itsura ni Makmak ngayon. Yan. Yun na itsura, yun na yung tindig niya, mga tol. So, bibigyan ko na lang kayo ng konting montage. Nakapagpalito tayo ng gulong. Actually, wala talaga tayo. Kumaga ang mangyayari na kasi dapat ngayon talaga, titingin lang talaga ako ng gulong natin. Kumaga parang magka-canvas lang ba. Binili na yung mags natin tsaka yung tires. Yung mags and tires natin in-add-swap ko na lang ng 5,000 tapos nagbayad lang ako ng almost parang 3,400 lang tapos plus 200 sa tip. So, gumasasan tayo ng 3,600 pero wala ning legit na mags natin, yung mags talaga neto ni ano. Since hindi ko na naman para i-stock din sa bahay, pwede sana reserva pero para makatipid na rin ako, di ba? So, ayun. Balito pala yung girlfriend ko kasi lagi last camping ko, hindi niya sinasabi niyo, hindi ko sasama sa mahal, hi ka. Camera shy kasi yung girlfriend ko kaya hindi ko siya masyadong sinasama sa vlog. So, ayun mga tol, bali ang pinilit natin na ang ganda ng tindigan. Sa totoo lang parang naganda na ako sa tindigan lalo. Kasi parang nagmus mukhang plain yung itsura niya. Kasi ang pinaka ko parang magmukha siyang donut donut na laro, parang ganun yung team na gusto ko . So 16570 by 13 yung naka 70 series yung inano natin. And tatry natin, siguro bibigyan ko lang ng feedback pero yung nararamdaman ko ngayon habang umaandar parang mas lalong gumaan yung sasakyan. Kasi yung mags na pinalit natin actually binote ko siya kanina. As per doon kila Kuya Wayne or yung builder natin, nasa 20 kg ang isang nun. Sobrang bigat talaga. Though magandang klase naman yun, matibay din siguro. Pero yun nga, medyo mabigat din talaga kasi pag nagka-camping tayo nga sinabi ko nga sa inyo na hindi na siya masyadong hirap, lalo siguro pag sa akyatan, diba, sa atakan. So yun, tingnan natin kung ano pa yung mangyayari for today. Ano ko na to? Sige, pandarin mo. Normal naman siya. Normal yan, 1,000 to, no? Aircon. Aircon natin.
1,000 pa rin naman. Alis pa rin, di ba? Ibig sabihin, dumadaan sa ECU yung motor niya. Oo. Hindi din sa backhoe. Kasi yun yung custom ng takaw. Oo, mainit. Mainit. Isa Sobrang rin init, to sa oo. cost. Oo. Hindi siya nag-automatic. Hindi siya nag-automatic to. Nag-automatic lang siya, hindi yung normal Oo. na mag-automatic. So, papacheck ko. Oo, init. Mainit, no? Dapat nahihipo yan kahit mainit. So, itong kompreso. Pero, siyempre, mag-aircon na yun. So, yun. Yan, ito yung compressor mga tol. Actually, nandito tayo pala ngayon hindi ko na na-vlog. Nandito tayo ngayon sa may preserve garage sa may Antipolo kasi pinapacheck ko kay Tito kung bakit siya malakas sa gas. So ngayon, chinecheck ng Tito. Yan. So, tinitignan namin, baka hindi nag-automatic and at the same time, may chinecheck pa dito kung sakali. Nagpapa-second opinion kasi tayo. So, lakas talaga niya sa gas kasi parang nasa 5 per liter lang talaga siya. Kasi ang isang full tank lang ni Macmac, mga tol, yan. Nasa 180 to 185, mga ganun. 32 liters yun umiilaw na siya. So, pinapacheck ko baka pwedeng cost yung aircon. Aircon natin kung bakit, or mabigat yung load. Okay, ito lang. Ito yung, So, diba? Mag-automatic yan. Eh, ang setting mo kanina nasa 19. 19 ka eh. Pero ano po yung normal na settings to? Pag ganyan, sa akin, ginagawa ko mga 22. So, subukan mo kung mag-automatic na maaga. Pag nag-automatic na maaga yan, magagana lahat na. Okay. So yun nga, pwede pala yun na paano natin. Yung bukas ko yun, hindi. Yun nga, hindi ko rin, actually hindi ko rin ginalaw yan to. Ito yun, kasi nakita ko yung blue and red. Yung red, Tama naman yung ikot to. yung pag sinabi mong blue, cold blue. Yung red, hot. Okay. Ayan, ngayon, i-test ride natin si Macmac, mga tol. So hindi ko pala alam na gumagana pala to. Ayun, ito, yung auto na. Taon ka ba to? Sige. Sige, yan. 22 lang, no? 22. So, ayan, nandito, pinapaano namin. Kasi sobrang lakas talaga niya sa gas, mga tol. Kaya nga, Mas din ang takak niya. kung hindi siya nagsiship. Hindi siya nag-upshift. Iba yung downshift kasi upshifting. Ito ba yung shift? Upshifting, downshifting. Ang downshifting mo, pagpapabagal. Pagpapabagan. So Masusubukan. far naman to na naman, nagsiship naman na. So yun mga tol, bali chinecheck ni dito yung yun nga isa andar din, baka isa rin sa cost ng lakas ng ng gas natin. So probably ito, pwede rin to, to. Na natin. Pababahin, Napataas na natin. So yun, comment nyo na lang mga tol pag may mga idea ko kung bakit malakas sa gas ang isang minivan. Nag-high pressure yung system ng aircon. Nag-high pressure. Kaya nag-up and down. Nag-off yung compressor. On, off, on, off. Oo. Kasi nga high pressure eh. Oo. So para wag mag-trigger na mag-leak o pumutok yung mga hose, kung ano man yung weak link niya, i-off niya yung compressor. Kasi pressure yun eh. Tataas yung PSI, parang gulong. Pag mataas ang pressure. Pag mataas ang hangin ng pwedeng possible sumabog. Okay. Kaya bibitaw yung compressor. Dinidisengage nung system mismo. May mga sensor yan. Siyempre, less than 2,000, mas patipid yun. Kung kaya mo siyang pagalawin ng... Actually to, ang mga DA64B, high RPM talaga siya. Kumbaga mataas talaga ang yun ang sinabi rin nila sa lahat daw yung ng 64B na nilabas, puro high RPM daw talaga siya. I'm not sure lang kung hindi hindi accurate yung gauge ko. Pero since dinadrive yan katulad yan, tingnan mo. Di ba sa mga normal na sasakyan? Pero dapat di 2,000 yun eh. Kasi kung sanay ka doon sa speed, yung apak mo na yan, dapat hindi 2,000 yan. Yun nga eh. Diba? So, hindi ka pwede magbasing in dito. So, yung feel mo Yung na tapak lang, na sa gas. yung feel mo na lang. Yung feel na lang. Huwag mo na siyang sundin to kasi kung hindi nga siya accurate. Oo. Hindi, kasi
Kaya, di ba, uphill yan? Tinan mo ba ako? Di mo napansin nag-ano, bibitaw ako Okay ng naman, gasolina. hindi naman. Hindi siya nag-ano, hindi siya kapit sa preno. Kaya by elimination, aalisin mo lahat yung probable Oo. na nagkokos, Nagkokos. matakaw. By elimination ang tawag. Sige. So yun mga tol, nandito tayo ngayon sa may preserve garage. Actually ang ginawa kasi natin dito is pina-check natin dito yung kung bakit malakas sa gas yung ano natin. Ito yung preserve garage pala. Kung bakit malakas sa gas yung minivan natin. So ngayon medyo nagpa-second opinion na tayo para at least may pakita ko doon sa mismong mekaniko natin doon kay Kuya Wayne na kung bakit siya malakas sa gas. So ngayon, mamaya check ko na lang, sabihin ko lang sa inyo kung ano yung pwedeng cause kung bakit malakas sa gas yung mga minivans natin. Kasi si Tito talagang tumitingin din talaga to. Pero hindi, ano ba yung mga tinitignan ni Tito Tol? Na mga sasakyan, iba-iba rin no? Inject? Anong brand? Oo. Halos mga Japanese brands. Mga Japanese brands. Wag lang Europe. Ay, pag European, BMW kaya na eh. Yan, no. So yun mga tol, bali pina-check natin dito. Ngayon, may mga list ako para just in case na may pakita natin. And yun nga pala, dito tayo ngayon sa may preserve garage para sa mga gustong ngayong malapit na yung Pasko. Tol, may promo ba kayo? Meron tayo. Ano promo Natin yung promo natin siguro. Ano yung in-offer nyo ulit dito? Ceramic coating, may matte glossy. Tapos yung bago natin ngayon, repaint. Ayan. Meron kayong Limon ang Ayan. Sa mga gusto magpakulay ng, ano bang kinukulay? Mags? Mags, kaha. Kaha? Kotse, medyo hindi pa kami... Okay, mags kaha. Ng motor. So magkano usually nag-range? For example, PCX? CX, mag-range to ng 9 to 11,000. 9 to 11,000. Pag mags lang? Pag mags lang ay 3.5. Pero 3.5. hindi siya powder coating. Ano siya, talagang repaint. Repaint. Okay. E1, kumbaga, hindi siya within the day. Oh, ayan mga tol, repaint. Kung gusto nyo magpa-repaint ng gulong, ng kaha ng motor na ano nyo lang, pin nyo lang dito, preserve garage. Tapos yun yung ano niya, partner nyo to tol, no? Nippon Paint. So, yan. And yun lang mga tol, nagsiceramic din sila. Kung gusto nyo magpa-ceramic, pwede rin dito. Magkano yung ceramic to tol? 1.7 ang start. Pero pag nag-promo tayo, magsa-start yan ng 1.5. Oh, kailan promo nyo? Pag-usapan namin. Depende, magpo-post lang, no? October. Simulan natin yung Sige. promo. So, lalagay ko na lang dito yung FB page nila mga tol. PM nyo na lang sila kung sakali na gusto ninyong yun nga, ceramic tsaka kulay mga tol. Alright guys, so medyo patapos na rin yung lakad natin for today. And ang nagawa naman natin ngayon is nakapagpalit tayo ng gulong, which is nakapag-down nga tayo ng gulong. Tapos napacheck natin kasi at least nakapagkaroon tayo ng second opinion na naipacheck natin regarding sa gas consumption. And as per Tito, ang nangyari kasi is baka daw hindi daw nag-automatic. So, baka daw isa yun sa cause. Yung aircon kasi, 'di ba, pag naka-on tayo, usually dapat pag na-reach na yung init na ano niya, mag-automatic. I'm not sure kung tama yung explanation ko. Parang mag-automatic siya na magko-cool down. Basta nakalimutan ko na paano i-explain. I-comment nyo lang mga tol. And then yun nga, sa compressor parang nag-high pressure. So probably baka pwedeng yun. Tapos check niya rin yung ating yung RPN nga. Usually naman ang 64B mga high rev naman yan usually. Pero yun sa atin parang hindi daw accurate. Tumatapak na siya. Ang taas ng RPM pero yung ang baba pa rin. So baka isa din daw yun sa cause. Pero pinaka main suspect namin kung bakit daw malakas siya sa gas is yung aircon. So comment nyo na lang sa baba mga tol kung ano pa yung pwedeng i-check dito sa aircon na kung ano pa yung pwedeng i-check kung bakit nga ba siya malakas sa gas. So yun lang naman yung ating vlog for today. Actually kasi ang una kasing pina-check ni Kuya Wayne, parang ang una kasing chinek ng building nga natin is yun nga, yung injector nilinis, throttle body, basta lahat nilinis, pini-MS lahat. Ngayon, yun nga, malakas pa rin sa gas. So yun, that's the time na pina-check ko na yung ating aircon. And yun nga rin, nagbaba rin ako ng gulong tsaka mags. From 14 nung mag sa atin kanina, nagbaba ako ng 13 kasi alam ko isa rin sa factor kasi medyo nagsasakyan na rin kasi tayo dati. Isa rin sa factor yung mags or yung gulong or yung bigat. Syempre nakadagdag din sa load yan ng makina.
Pero para sa akin, feeling ko ang pinakamalaking factor kung bakit siya malakas sa gas is itong aircon natin. I'm not sure lang kasi hindi rin ako makapagsalita sa inyo kasi converted siya from Japan. Hindi naman ako para magmagaling or magmarunong kung naalam ko rin talaga yung mga dapat i-check dito since hindi ko naman talaga kabisado para tumingin ng mga ganito. Kaya yun nga, nagpa-check tayo sa isang mekaniko. And siguro yun na yung sasabihin ko, i-list down ko na lang dito mga tol kung meron man, kasi alam, nagpa-check ako na, sulat ako kung ano yung mga pwedeng or probably cost ng kung bakit malakas ito sa gas. So yun lang siguro, dito ko na rin siguro tatapusin yung vlog mga tol. Maraming salamat sa pagsama sa vlog, and I hope na kahit pa paano may natutunan kayo sa ating vlog or kung meron man. So ayan, maraming salamat kung nakapit ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is your vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.